Kasalukuyan akong nakahiga sa malambot kong kama. Nakatulala habang may malalim na iniisip. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang pamiyang matagal ko nang hinahanap ay ang mga taong pinangingilagan ng halos lahat. Kasama na doon ang pamilyang pinanggalingan ko dahil sa nangyari noon kay Trixie. Dahan-dahan akong bumangon at naupo ng kama. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ba ako sa aking mga nalalaman. Isa akong De La Fuente at hindi na iyon magbabago kahit kailan. Sa wakas nahanap ko na din ang tunay kong pamilya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa sa isiping matagal na din pala nila akong hinahanap. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang aking noo. Sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras na ng gabi? Halos 10:00 na ng gabi at oras na ng pahinga ng halos karamahihan. Kaagad kong inabot ang aking cellphone. Tinitigan ko pa ang monitor ng cellphone para alamin kung sino ang tumatawag. Hindi ko maiwasan ang pagkabog na dibdib ko nang mapansin ang pangalan na rumihistro sa monitor, si Charles. Ilang sandali din akong natulala habang nakatitig sa aking cellphone. Nagtatalo ang aking isipan kung sasagutin ko ba ang tawag na iyon. Si Charles, ang lalaking mahal ko. Ano ang kailangan niya sa akin? Bakit siya tumatawag ngayon? Hindi ko lubos maisip kung ano ang dahilan ng pagtawag nito ngayon sa akin. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago pinindot ang answer button. Hey hello, sagot ko sa mababang boses. Hindi ko din makontrol ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya, kaya naman hindi ko maiwasan na muling tanggalin sa pagkakadikit sa tainga ko ang cellphone at muling tinitigan ang monitor. Nakakonect pa rin ang tawag kaya muli akong nagsalita, kasabay ng pagpindot ng loudspeaker. Hello? Kuko Charles. Muli kong wika. Pigil ko ang sarili ko na huwag maiyak. Sariwa pa rin ang sugat sa puso ko dulot ng pagpapakasal nito kay Ate Mika. Gustuhin ko man naburahin sa puso ko ang nararamdaman para sa kanya, pero hindi ko naman alam kung paano umpisahan iyon. Basta't ang alam ko masyadong masakit sa akin ang pagpapakasal niya kay Ate Micaela. Franz, miss na kita. Nasaan ka? Nasaan ka? Gusto kitang makita, sagot nito sa kabilang linya, kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko ang garalgal nitong boses. Gayunpaman alam kong si Kuya Charles ang kausap ko ngayon. Huwag. Hindi pwede. May asawa ka, nakalimutan mo na ako, Charles, sagot ko at hindi ko na namalayan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hayhan mo ba talaga ako nagawang mahalin, Franz? Ganun na lang ba kadali sa iyo na talikuran ang nagyari sa atin, sagot nito. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito na siyang dahilan para lalo akong makaramdam ng sakit ng kalooban. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko tuwing naririnig ko ang malungkot nitong boses. Hayhay na importante kung mahalaga ka ba sa akin o hindi. Kailangan natin tanggapin na hindi na tayo pwede para sa isa't isa. Kasal ka na at ayaw kong ako ang maging dahilan para masira iyon, sagot ko. Bullshit, Francine, hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin ang lahat ng ito? Kung alam ko lang na iiwan mo rin pala ako, hindi na sana ako nagpakasal kay Micaela. Hindi ko na sana sinunod pa sila mama at papa, sagot nito. Ramdam ko ang galit sa boses nito. Hindi ko maiwasang mapapikit dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ng aking kalooban. I am sorry. Kahit naman manatili ako sa tabi niyo. Sa tabi ng pamilya, hindi pa rin pwede na maging tayo. Hindi pwede, sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang pag-iyak. Hindi ito nakasagot kaya naman muli akong nagsalita. Kalimutan mo na ako. Hayaan mong hanapin ko ang sarili ko, Charles, nakikiusap kong wika habang umiiyak. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko pero hindi ko magawa. Masakit isipin na mukhang totoo ang sinabi sa akin ni Dominic kanina. Na hindi kami swerte pagdating sa pag-ibig. Bullshit, Francine. Wala kang dapat hanapin dahil kami ang pamilya mo. Hindi ka kailangan ng tunay mong pamilya kaya bumalik ka na. Pangako, once na babalik ka, pipilitin kong hindi na mangyayari ulit ang nangyari sa atin noon. Pipilitin kong kalimutan ang nangyari sa atin at ituturing kitang kapatid. Basta bumalik ka lang sa amin, sagot nito. Lalo naman akong napaiyak. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko bago sumagot. I am sorry. Pero hindi na pwede.
Alam na nila mama at papa na may nangyari na sa ating dalawa, sagot ko. Kaagad kong narinig ang pagkabasag ng kung ano sa kabilang linya at ang impit na pagsigaw nito. Lalo akong napaiyak. Shit! Fuck! Bakit ba sa lahat ng desisyon lagi na lang sila ang dapat na isaalang-alano? Franz, please maawa ka sa akin. Bumalik ka, magpakita ka sa akin. Kung ayaw mong bumalik sa pamilyang ito. Fine, ayos lang. Para sa akin na lang. Ilalayo kita sa kanila. Lalayo tayong dalawa, pupunta tayo sa isang lugar na walang makakilala sa atin. Please, please. Mahal na mahal kita, nagsusumamo nitong wika. Lalo naman akong napaiyak. No. Hindi pwede. Ayaw kong saktan sila mama at papa. Kalimutan mo na ako dahil iyan din ang gagawin ko ngayon sa iyo, sagot ko. Umaasa na sa huling pagkakataon makinig ito sa akin. Muli itong nagmura sa kabilang linya. Patuloy naman ako sa pag-iyak habang pinapakinggan ko iyon. Shit! Makinig ka Francine, hindi ako papayag na hindi ka bumalik sa akin. Tandaan mo. Akin ka lang, halos pasigaw na wika nito sa akin. Kaagad akong umiling kasabay ng pagpindot na end button. Masyado nang nasasaktan ang puso ko kung patuloy pa akong makikipag-usap sa kanya. Masyado ko lang pinapalalim ang sugat ng puso ko. Ilang beses pa na tumunog ang aking cellphone pero hindi ko na iyon pinansin pa. Tama na ang pagpapahirap sa sarili ko. Tama na ang isang gabing pagkakamali sa piling ng lalaking ang alam ng halos karamihan na nakakilala sa amin ay magkapatid kami. Tama na dahil baka hindi ko na makayanan at baka mauwi lang sa depression ang lahat. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras akong umiyak. Basta nagising na lang ako kinaumagahan na sumasakit ang ulo ko at namamaga ang aking mga mata. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit mukha kang zombie? Kaagad na puna sa akin ni Dominic nang magkaharap kami sa dining area. Humihigop ito ng kape habang mataman akong pinagmamasdan. Wala ito. Huwag mo na lang pansinin, sagot ko at itinoon ang buong pansin sa pagkain. Bueno, habang inaayos ko ang mga papeles mo, malaya ka nang makalabas sa bahay na ito. Pwede kang mamasyal or mag-shopping kung gusto mo. Pero may isang kondisyon, Francine, hindi ka pwedeng umalis na walang kasamang bodyguard, wika nito sa akin. Maang akong napatitig kay Dominic. Kailangan pa ba iyon? I mean, hindi ako sanay na may bubuntot-buntot sa akin, hindi ko maiwasan sagot. Talagang pinahalata ko sa kanya na naiinis ako sa suggestion nito. Bodyguard daw. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na habang naglilibot ako may mga parang asong bubuntot-buntot sa akin. Mawawalan ako ng privacy nito eh. Masanay ka na. Hindi na magiging katulad ng dati ang buhay mo, Francine. Maraming mga masasamang loob ang magtatangka sa iyo, lalo na kapag malaman ng mga kalaban namin na isa kang De La Fuente, sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig kay Dominic. Mga kalaban? Anong ibig mong sabihin? Marami kayong kaaway, tanong ko. Narinig ko pa ang malalim nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Malalaman mo din iyan kapag magtagal ka na sa pamilya natin. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna habang nandito ka pa sa Pilipinas at habang hindi pa alam ng nakararami ang tunay mong pagkatao, sagot nito at mabilis na tumayo. Humalik pa ito sa pisngi ko bago nagmamadaling lumabas ng dining area. Nagtataka ko naman itong nasundan na lang ng tingin. Baliw talaga. May pahalik-halik pa sa pisngi, hindi ko maiwasang bulong habang tinatapos ko na ang aking pagkain. Mukhang mabait naman pala si Dominic. Sa bagay, tiyahin niya pala ako kaya dapat lang naigalang niya ako. Malungkot akong napangiti. Kahit na broken-hearted ako may dapat pa din naman na i-celebrate. Iyon ay ang nalalapit na pagkikita namin ng tunay kong ama. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na din ako sa aking bagong buhay feel at home na nga ako sa tinitirhan ko ngayon alagang-alaga ako ng mga taong nasa paligid ko. Lalo na si Dominic. Sa susunod na linggo na ang balik natin sa Netherlands, balita sa akin ni Dominic. Kakarating lang nito at naabutan niya akong nakatayo dito sa harden habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Napalingon ako dito bago sumagot. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Gusto ko na din makita si Dad. Nakangiti kong sagot. Tumango ito at naupo sa kalapit na upuan. Hindi ko pa nababanggit sa kanya na natagpuan na kita.
Gusto ko siyang isorpresa, kaya mag-ready ka, nakangiti nitong sagot. Naupo ako sa harap nito at tinitigan ito. Matagal na akong ready. Simula noong nalaman ko na hindi ako anak ng mga Sebastian, inasam ko na makilala at makapiling ang tunay kong pamilya, nakangiti kong sagot. At malapit nang matupad iyon siya nga pala inaasikaso ko na din ang pagpapalit mo ng apelyedo, from Sebastian, magiging De La Fuente ka na kaya sanain mo na ang sarili mo na gamitin ang apelyedo ng pamilya natin. Wika nito. Kaagad naman akong tumango. No problem pero bago tayo umalis, may isang hiling sana ako sa iyo. Nag-aalangan kong wika tinitigan muna ako nito bago tumango. Sure ano iyon? Lahat ng gusto mo ibibigay ko, sagot nito. Muli akong napangiti dahil sa sinabi nito para kasi talaga akong prinsesa kung ituring nito. Ramdam ko ang pagmamahal at paggalang nito sa akin bilang kapatid ng kanyang ama. Gusto kong madalaw muna ang puntod ng tunay kong ina. Ni Rebecca, sagot ko. Saglit itong natigilan mataman akong tinitigan bago dahan-dahan na tumango. Sure maliit na bagay. Don't worry, libre ako tomorrow morning. Pwede kitang samahan sa sementeryo kung saan siya nakalibing, sagot nito. Lalong lumawak ang pagkakangiti sa labi ko. Kaagad akong napalapit kay Dominic kasabay ng pagngiti. Thank you Dom, nangingiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman napakunot ang noo nito na tumitig sa akin. Come again? Dom, natatawa nitong tanong. Huwag ka nang umapela. Bagay naman sa iyo natatawa ko ding sagot. I like it feeling ko maliban kay Grandpa may ibang tao pa na may nagmamalasakit sa akin. Natatawa naman itong wika. Natigilan naman ako. Hindi ko alam kung bakit nasaasabi ni Dominic ang bagay na iyon. Nagmamalasakit. Ganoon na ba kalungkot ang buhay nito para sabihin sa akin ang bagay na iyon? I have to go. Magkita na lang tayo sa dining area mamaya. Wika nito at nagmamadali ng tumayo at naglakad papasok. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Ganito pala ang pakiramdam kapag kadugo mo na ang kausap mo. Iba yung tuwa ng puso ang nararamdaman ko ngayon. Malungkot man dahil kailangan kong iiwan ang mga Sebastian pero kailangan kong tanggapin iyon. Umaasa ako na malalagpasan ko din ang sakit ng damdamin na nararanasan ko ngayon. Kinabukasan. Maaga kaming umalis ni Dominic ng palasyo para dalawin kung saan nakalibing ang tunay kong ina. Si Rebecca. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot sa isiping habang buhay ko na siyang hindi masisilayan. Wala din akong idea kung ano ba talaga ang kanyang hitsura. Are you okay? Napalingon ako kay Dominic nang magsalita ito sa tabi ko. Pilit akong nagpakawala ng ngiti sa labi. Tingin mo ayos lang ako. Ang lungkot kaya ng buhay ko, sagot ko kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kaagad ko naman iyong pinunasan. Nakakahiya kung magdadrama na naman ako sa harap ni Dominic. Narinig ko naman ang marahan nitong pagbuntong hininga bago sumagot. At least sa buhay mo naranasan mong magkaroon ng kumpletong pamilya. Hindi mo man sila tunay na kadugo, minahal ka nila Franz. Unlike me na lumaki lang sa poder ni Daddy, sagot nito. Ramdam ko ang lungkot sa boses ni Dominic. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Nga pala. Hindi ko pa natatanong kung sino ang tunay nitong ina. Basta ang alam ko patay na ang daddy nito na kapatid ko. Mukhang napakasaklap nga ng buhay namin. Kung tutuusin nasa De La Fuente na ang lahat. Pera, kapangyarihan sa lipunan pero salat naman kami sa pagmamahal. Hindi kumpleto ang pamilya namin. 3 na nga lang pala kaming naiwan dito sa mundo. Ilivin na saan ang mommy mo, tanong ko sa kanya. Kaagad kong napansin ang paglambong ng lungkot sa mga mata nito. Kita ko ang sobrang lungkot na gumuhit sa mukha nito na first time kong naslayan sa kanya. Wala siyang kwenta kaya huwag na nating pag-usapan, sagot nito. Dahan-dahan naman akong tumango. Ikaw bahala ka. Pero kapag ready ka na magkwento nandito lang ako. Wala ka namang choice dahil tayong dalawa lang naman ang batang De La Fuente ang natira dito sa mundo. Nakangiti kong sagot. Napatitig ito sa akin at pilit nang umiti. Mabuti naman at alam mo iyan. Kaya nga palagi kang mag-ingat. At least ngayon alam kong may kakampi na ako. At least ngayon alam kong may isang tao na never akong husgahan, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Bakit ba sirang-sira ang pangalan mo sa publiko? Kahit noong hindi pa kita nakadaupang palad,
parang natatakot din ako marining man lang ang pangalan mo. Ganoon ka na ba kasama sa kanila, tanong ko. Ewan ko ba sa mga taong iyon? Ang bait ko nga sagot nito. Napaismid ako. Mabait? Kwento ni Trixie sa akin noon muntik mo na siyang gahasain. Muntik mo na din siyang napatay, seryoso kong scout habang titig na titig sa magiging reaksyon nito. Muling bumalatay ang lungkot sa mukha nito bago ako nilingon. May mga bagay na nangyari na mahirap ipaliwanag. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi ko gusto ang ginawa ng tauhan ko sa kanya noon. Hindi ko sinabi na barilin nila si Trixie. Sinabi ko lang na hulihin siya dahil pag-aari ko na siya, sagot nito sabay titig sa kawalan. Hindi naman ako makapaniwalang muling napatitig kay Dominic. Mukhang kailangan ko pang kilalanin kung anong klaseng pag-ugali meron ito. Although halos kasing edad lang ito ni Charles, pero ako pa rin ang tiyahin niya. Hindi masaya ang childhood nito kaya siguro lumaking barumbado. Hay ngayon palang kailangan kong mag-isip kung paano ko ito gabayan. Mas angat ang dugo ko sa kanya dahil siya niya ako. Paano ko ba gagabayan ang isang Dominic de la Fuente para kahit papaano maiparamdam ko man lang sa kanya na hindi siya nag-iisa dito sa mundo? Mabilis kaming nakarating sa semeteryo. Masakit pagmasdan ang puntod ng taong nagsilang sa akin. Ni hindi ko man lang naranasan mayakap ito or kahit nga siguro ako hindi niya man lang nahawakan. Gayunpaman wala na akong panahon pa para magdamdam sa kanya. Patay na siya at ang magagawa ko na lang ay ipanalangin siya na sana masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Wala ka bang naisav na kahit isang litrato niya? Hindi ko mapigilang tanong kay Dominic pagkatapos kong mag-alay ng maikling dasal. Wala Ano ka ba ano naman ang gagawin ko sa litrato ng nanay mo? Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Pero, tanungin mo na lang si Grandpa pag uwi natin ng Netherlands baka meron siya. Patay na patay iyon sa nanay mo kaya sigurado ako na may naitabi iyon na litrato sa baul niya. Pabiro nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapabutong hiniga. Muli kong sinulyapan ang puntod ng babaeng nagluwal sa akin dito sa mundo bago ako humawak sa braso ni Dominic. Let's go! Gusto kong pumunta ng mall. Kakain ako ng cake doon sa paborito kong restaurant. Pagyaya ko sa kanya. Okay. Tamang-tama doon din ang punta ko dahil magkikita kami ni attorney, sagot nito at nag-umpisa na kaming naglakad palayo sa puntod. Hungkagman ang nararamdaman ng puso ko pero wala na akong magawa pa kundi tanggapin ang lahat. At least may tatay pa na naghihintay sa akin sa Netherlands. Magiging kontento na lang siguro ako sa yakap nito. At least kahit sa dapit hapon ng kanyang buhay magagawa ko pa rin itong makita at mayakap. Kainis naman kasi itong si Dominic. Wala man lang maipakita na latest picture ng lolo niya na tatay ko. Kung hindi pa dahil sa painting ng palasyo, wala talaga akong kaide-ideya kung ano ang hitsura niya. Huwag mong sabihin na magpapabuntot ka pa ng bodyguard sa akin. Huwag mo nang gawin iyon dahil wala pa namang nakakaalam na kahit na sino maliban sa ating dalawa na isa akong De La Fuente. Isa pa secured naman ang mall na ito kaya magiging safe din ako dito. Angal ko kay Dominic pagkadating namin dito sa mall. Napansin ko kasi kung paano nito sinyasan ang dalawa nitong tauhan para sundan ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Para sa kapakanan mo ang iniisip ko, Francine, sagot nito. Bakas na ang inis sa kanyang boses kaya pinandilatan ko ito. Whatever. Basta ayaw ko ng bodyguard. Period, inis kong sagot at mabilis na tinalikuran. Nagmamadali akong naglakad patungo sa paborito kong restaurant. Pagdating ng restaurant kaagad akong umorder ng makakain, malapit na akong aalis dito sa Pilipinas at hindi ko alam kung kailan ako muling makakabalik sa lugar na ito. Malaking bahagi ng pagkatao ko ang saksi ng restaurant na ito. Dito kami palaging kumakain ng pamilya na nagpalaki sa akin. Ang pamilya Sebastian. At last nakita din kita, nasa pagkain ang buong konsentrasyon ko nang marinig ko ang boses na yun. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na tumampad sa paningin ko si Charles. Mukhang nangangalumata ito at malaki din ang ibinagsak ng kanyang katawan. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Charles? Anong ginagawa mo dito? Hindi ko maiwasang sambit. Supposed to be kapag ganitong oras nasa negosyo niya ito. Ano ang ginagawa niya sa mall na ito ng ganito kaaga? Hindi ko maiwasan na pagmasdan ng mabuti si Charles. Sa ilang araw na hindi namin pagkikita ang laki ng ipinagbago ng katawan nito.
Ang laki ng kanyang ipinayat at may ilang bigote na din na tumutubo sa kanyang mukha. Hindi naman ito dating ganito. Malinis ito sa katawan noon at ni hindi ko man ito nakikitaan na may tumutubong balbas sa kanyang mukha. Anong kailangan mo? Matamlay kong tanong sa kanya pagkaupo nito sa harapan ko. Pigil ko ang sarili kong maluha. Kapansin-pansin kasi ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Francine, ano ba ang dapat kong gawin para matutunan mo lang akong mahalin? Kailangan kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, malungkot na wika nito. Kaagad kong naibaba ang hawak kong kutsara at tinidor. Tumitig ako sa kawalan bago sumagot. Charles, please. Huwag mo naman sanang kalimutan na may asawa ka na. Hindi mo dapat sinasabi ang katagang iyan sa akin ngayon. Hindi ko kayang nakikita na magkakasira kayo ni Ate Micaela dahil sa akin, malungkot kong sagot. Pinipilit kong maging matatag sa harap nito na kahit na ang totoo kanina ko pa ito gustong yakapin. Gusto kong ipadama sa kanya kung gaano ko siya na, miss. Kung gaano ko siya kamahal. Pero hindi na pwede. Pag-aari na siya ng iba. Nakatali na siya kay Ate Micaela. Ang babaeng walang ibang ipinapakita sa akin noon kundi kabutihan. Franz, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko sa iyo kagabi? Lalayo tayo. Pupunta tayo sa lugar kung saan walang makakakilala sa atin, sagot nito. Kaagad akong umiling. Para ano? Para gawin mo akong kabit. Charles, hindi iyan ang pangarap ko na buhay. Hindi ko pangarap na makihati sa lalaking nakatalina sa iba. Sagot ko, hindi ko na napigilan pa ang unti-unting pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tuluyan nang nabuwag ang depensa na kanina ko pa inihaharang sa kanya. Hindi ko siya mahal. Hindi ko mahal si Micaela. Napilitan lang ako na pakasalan siya dahil sa kagustuhan ng pamilya ko. Ng pamilya niya. Aware ka naman doon, di ba? Hindi iyon lingid sa kaalaman mo, Franz. Mahal kita. Mahal na mahal. Wala akong ibang babae na gustong makasama habang buhay kundi ikaw lang. Nagsusumamo nitong wika parang pinipiga naman ang puso ko sa nakikita sa kanya ngayon. Alam kong katulad ko nahihirapan din ito pero anong magagawa ko? Wala na, hindi na pwede. Ayaw kong magpakalunoy sa kasalanan. Pinilit ko siyang ignorahin, sinenyasan ko ang waiter na nakaantabay sa amin na magbibill out na ako. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Sa presensya ni Charles dahil nagdududa na din ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung gaano ako katatag ngayon para tanggihan ito sa gusto niyang mangyari. Hindi naman nagtagal dumating din ang waiter. Hindi ko na tiningnan pa kung magkano ang babayaran ko, basta iniabot ko na lang dito ang card na bigay sa akin ni Dominic. So, totoo nga ang naririnig ko na kay Dominic ka ngayon tumutuloy? Kaya ba ayaw mo sa akin dahil siya ang mahal mo? Siya ang gusto mo? Baka sang tinitimiping galit sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Nagulat naman ako sa isiping pinagsisilusan nito si Dominic. Sabihin mo sa akin, Franz, ano ang meron sa kanya na wala ako. Sabihin mo, tanong nito. Hindi ko pa din ito sinagot. Ito na din siguro ang pinaka-the best kong gagawin, ang magbingi-bingihan sa mga tanong niya. Walang magandang patutunguhan ang pag-uusap naming ito ngayon. Hindi ko hahayaan na muli siyang pumasok sa buhay ko. Hindi ko kaya. Ayaw kong maging traidor sa pamilya nila. Sa mga magulang nito na nagpalaki sa akin. Pagkaabot sa akin ulit ng card, mabilis na akong tumayo. Nagmamdali akong naglakad palabas ng restaurant. Hindi ko na din sinulyapan pang muli si Charles. Francine, sandali. Hanggang kailan mo ako iiwasan? Please, mag-usap pa tayo. Kaagad na sunod nito sa akin, saktong nakalabas na kami ng restaurant nang maramdaman ko ang paghawak nito sa braso ko. Charles, ano ba? Bitiwan mo ako. Alam mo na ang sagot ko sa gusto mong mangyari, di ba? Hindi pwede. Hindi na pwedeng maging tayo dahil may asawa ka na. Sagot ko sa kanya. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi pwede, hindi pwede. Dahil may Dominic ka na, di ba? Sabat nito. Hindi ko mapigilan na maikuyom ang kamao ko. Gustuhin ko man na sabihin sa kanya kung sino si Dominic sa buhay ko, pero pinigilan ko ang sarili ko. Lalo lang kasing hahaba ang diskusyon naming dalawa kung magkikwento pa ako sa kanya, malalaman at malalaman din naman niya ang lahat ng ito pagdating ng tamang panahon. Wala ka na doon. Wala na ako sa poder niyo.
Hindi mo na dapat pang pakialaman ang personal kong buhay. Sagot ko sabay piksi para matangal ang kamay nito na nakahawak sa braso ko. Ilang araw lang tayong hindi nagkita pero ang laki na ng ipinagbago mo. Iyon ba ang turo sa iyo ng lalaking iyon? Ang maging matapang? Baka sa susunod na pagkikita natin barumbado ka na din. Nanahawa ka na din sa baluktot niyang pag-ugalid, sagot nito. Pigil ko naman ang sarili ko na makaramdam ng inis dito. Ganyan talaga ang tingin nila kay Dominic? Na masama at mamamatay tao. Ang nakakainis lang wala akong time na ipagtanggol ito dahil hindi ko pa naman din masyadong kilala ang ugali ni Dominic. Walang kinalaman si Dominic sa pag-ayaw ko sa iyo, Charles. Nagkataon lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa, sagot ko at nagmamadaling tumalikod. Balak kong puntahan na lang si Dominic sa opisina. Alam kong hindi ako titigilan nitong si Charles ngayon. Nagulat pa ako nang maramdaman ko ang pagpulupot ng kamay nito sa baiwang ko. Gusto kong pumalag pero nang mapansin ko ang sobrang galit sa mga mata nito na tamimi ako, bigla akong nakaramdam ng pangamba, ngayon ko lang kasi nakita itong nagalit ng ganito. Mag-uusap tayo. Please. Kung may pakialam ka pa sa akin bilang kuya mo na may malaking bahagi sa buhay mo, sumama ka sa akin, wika nito. Ramdam ko ang higpit ng pagkakahapit nito sa akin. Marahan akong napabuntong hininga bagon dahan-dahan na tumango. Fine pero hindi ako pwedeng magtagal. Hahanapin ako ni Dominic, sagot ko sa kanya habang seryosong nakatitig sa mga mata. Blanko ang ekspresyon nito bago tumango. Sumama ka sa akin sa kotse. Maraming mga mata ang nakatutok sa atin. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos dito, sagot nito. Tumango ako at kaagad na lumayo sa kanya. Nagpatiuna na din ako sa paghakbang kaya naman kaagad itong sumunod sa akin pagkatapos kong marinig ang malalim nitong pagbuntong hininga. Sa kotse niya nga kami humantong. Parang gusto ko naman kutusan ang sarili ko sa pagpayag sa gusto nito. Sabi ko na nga ba at wala akong tiwala sa sarili ko eh. Sa bagay, malaki naman ang tiwala ko kay Charles. Nasaksihan niya ang paglaki ko sa poder nila at hindi naman siguro ako nito gagawa ng masama. Anong pag-uusapan natin? Pakibilisan lang dahil baka hanapin ako ni Dom. Wika ko sa kanya habang nakatuon ang tingin sa labas ng bintana. Hindi ito nakasagot hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-usad ng kotse. Gulat akong napalingon dito. Ano ang ibig nitong sabihin? Saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Biglang ragasan ng kaba ang dibdib ko. Hindi naman ito sumagot bagkos nakatutok lang ang paningin nito sa harapan. Charles, tinatanong kita. Saan mo ako dadalhin? Muli kong tanong. Akmang bubuksan ko ang pintuan ng kotse nang marinig ko ang pag-click ng lock. Inis akong muling napatitig dito. God! Balak niya ba akong kidnapin? Ano ba ang nangyayari sa kanya? Si Charles pa ba itong kasama ko ngayon? Hindi naman siya dating ganito ah. Ibalik mo ako sa mall. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko maiwasang tanong kay Charles kanina pa ako paulit na nagtatanong sa kanya kung saan niya ako dadalhin. Hindi na ito nagsasalita simula nang umalis kami sa mall. Nag-aalala ako dahil baka hanapin ako ni Dominic. Dapat talaga pala pumayag ako na may bubuntot sa akin ng mga bodyguards. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo ko? Charles, kung ano man ang tumatakbo dyan sa isip mo, huwag mo nang ituloy. Hindi ka magtatagumapay. Wala akong balak na pumatol sa lalaking may asawa na, muli kong wika. Pilit kong hinuhuli ang atensyon nito. Wala pa rin sagot mula sa kanya, kaya malalim akong napabutong hininga. Pag-uusap lang sa loob ng kotse ang usapan namin eh. Saan ba kami pupunta? Kainis naman. Bakit ba hindi ito nagsasalita? Mas gusto ko pang nagtatalo kaming dalawa. At least alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Hindi katulad ngayon na masyado itong tahimik at seryoso lang na nakatuon ang atensyon sa manibela. Halos 30 minuto din ang itinakbo ng sasayan bago kami pumasok sa isang mataas na building. Mukhang mga condominiums ito at ito ang unahang pagkakataon na makakaapak ako sa ganitong lugar. What now? Hindi ito kasama sa usapan natin. Sinabi mo sa akin kanina na mag-uusap lang tayo. Muli kong wika sa kanya sabay halukip-kip. Naiparada na nito ng maayos ang kanyang kotse sa isang parking slot.
I'm sorry, gusto kitang makausap sa tahimik na lugar, sagot nito, at mabilis na binuksan ang pintuan ng kotse. Sa gawin nito, bumaba ito, at ilang saglit lang naramdaman ko ang pagbukas nito ng pintuan ng kotse sa gawi ko. Hindi ako bababa. Ibalik mo na ako sa mall dahil baka nag-aalala na sa akin si Dominic. Malamig kong sagot sa kanya. Nakahulikip-kip pa rin ako at wala akong balak na sundin kung anuman ang tumatakbo sa isip nito ngayon. Francine, please. Bumaba ka muna. Mag-usap tayo, sagot nito. Anong lugar ba kasi ito? Bakit dito mo pa ako dinala? Pwede mo naman ako dalhin sa mga coffee shop kung gusto mong makausap ako ng masinsinan. Nalinis kong sagot, narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Dito ako nakatira sa tuwing hindi ako umuuwi ng mansion, dito ako naglalagi. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan, sagot nito. Kaagad akong napaismid. Hindi daw gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan, ano ang tawag niya sa ginagawa niya ngayon? Sira na yata ang tuktok nitong si Charles Impit akong napatili nang bigla kong naramdaman ang pagyapos nito sa baiwang ko kasabay na pilit na pagpapalabas nito sa akin mula sa loob ng kotse. Charles, ano ba? Nahihibang ka na ba? Sinabi ko naman sa iyo na ayaw kong sumama sa loob. Galit kong wika sa kanya. Hindi ito sumagot. Bagkus parang wala lang sa kanya na isinampay ako nito sa kanyang balikat. Bitiwan mo ako, ibalik mo ako sa mall ngayon din dahil baka nag-aalala na sa akin si Dominic, galit kong sigaw sa kanya. Pilit akong kumakawala mula dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla kong naramdaman ang bahagyang pagpisil nito sa puwetan ko. Bigla naman akong natamimi sa kanyang ginawa. Hindi ko inaasahan iyon. Pakiramdam ko biglang init ang punong tainga ko sa kanyang ginawang papisil sa puwetan ko. Iyan lang pala ang makakakapagtahimik sa iyo Masyadong maingay iyang bibig mo, wika pa nito sa akin at tuloy-tuloy na kaming pumasok sa loob ng elevator. Saglit akong hindi nakaimik hanggang sa muling bumakas ang elevator. Tuloy-tuloy itong naglakad sa isang pintuan at binuksan iyon. Bastos ka. Bakit ka nang hihipo ng puwet? Wika ko nang makabawi sa pagkagulat. Naramdaman ko ang pagbaba nito sa akin sa sofa kaya kaagad akong tumayo ng tuwid. Yezeni, maliit na bagay compare sa nangyari na sa atin. Baliwala nitong sagot at naglakad papunta sa isang nakasaradong pintuan. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang sa mawala siya sa paningin ko. Ginawa ko naman iyong isang malaking pagkakataon. Kaagad akong naglakad patungo sa pintuan at pilit na binubuksan iyon. Hindi ka makakalabas dito hanggang sa hindi ko sinasabi. Napaigtad pa ako nang narinig ko na nagsalita ito sa likuran ko. Ang bilis naman nakabalik ng Charles na ito. Naiinis akong muling humarap sa kanya. At ano ang gusto mo? Buburuhin mo ako sa lugar na ito. Nahihibang ka na ba? Inis kong sagot. Hindi nakaligtas sa pangingin ko ang kaagad na pagngisi nito, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang ganoong ekspresyon kay Charles. Drink this first. Hindi ka nakainom ng water kanina sa resto pagkatapos mong kumain. Wika ito sabay abot sa akin ng isang basong tubig. Umling ako at kaagad na inilihis ang tingin sa kanya. Hindi ako nauuhaw. At pwede ba? Ayaw ko dito. Ibalik mo ako sa mall ngayon din, inis kong muling wika. Hindi ko na nabilang kung ilang beses ko nang sinabi ang katagang iyon. Para ano? Para muli kang makuha ng gagong Dominic na iyon sa akin. Hindi ako papayag, Franz. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo kagabi? Akin ka lang. Walang ibang makikinabang sa iyo, kundi ako lang, galit nitong wika sa akin at kaagad akong nilapitan. Hinawakan ako nito sa magkabila ang balikat at diretsong tinitigan sa mga mata. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi pwede? May asawa ka na. May asawa ka na at ayaw kong maging kabit mo, pasigaw kong sagot sa kanya. Umaasa ako na aabot sa kaloob-looban ng kanyang kukute ang sinabi ko ngayon. Napakatalino naman sana nito pero napakahirap paintindihin. Ako ang magsasabi kung pwede or hindi tayo pwede, Francine, sagot nito sa akin at kaagad na lumapat ang labi nito sa labi ko. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko dahil sa kanyang ginawa. Hindi ko kasi inaasahan iyon. Pilit akong kumakawala sa kanya pero kaagad kong naramdaman ang paghawak nito sa likod ng ulo ko.
Pilit din nitong isinisiksik ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Aaminin ko, gustong-gusto ko ang kanyang ginagawa ngayon. Pero hindi dapat. Tama na ang isang beses na pagkakamali. Open your mouth, Franz. Please, nagsusumamo nitong wika sa akin nang saglit na iniwan ang labi ko. Umiling ako dito at humakbang paatras sa kanya, kaagad kong napansin ang galit na biglang rumihistro sa mga mata nito bago nagsalita. Hindi mo ako gusto. Hindi mo namimiss ang ginawa noong gabi pagkatapos ng 18th birthday mo. Bakit mas magaling ba kaysa sa akin ang Dominic na iyon? Mas napapaligaya ka ba niya pagdating sa kama? Galit na wika nito. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata habang sinasabi iyon. Hindi ko naman mapigilan na mapaluha kasabay ng pag-igkas ng palad ko papunta sa kanyang pisngi. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi mo ba alam na labis kong pinagsisisihan ang ginawa kong katangahan ng gabing iyon? Hindi mo ba alam iyon, galit kong sigaw. Lalong nagsalubong ang kilay nito. Sa isang iglap lang muli itong nakalapit sa akin, habang hawak-hawak ako sa magkablaang balikat. Nagsisisi ka? Nagsisisi ka na pinagkaloob mo sa akin. Ang sarili mo noong gabing iyon? Hindi mo ba alam nang? Dahil sa ginawa mong iyon palagi ka nang hinanahap-hanap ng katawan ko. Hindi mo ba alam na pagkatapos ng gabing iyon, gusto kong ulit-ulitin na naangkinin ang katawang iyan? Galit na wika nito at kaagad akong sinibasib ng halik. Pilit naman akong kumakawala sa kanya. Ano ba hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumalukoy sa loob ng bibig ko ang dila ni Charles. Ginalugad nito ang buo kong bibig kaya naman hindi na ako nakaangal pa. Mapusok at mapang-angkin ang ginagawa nitong paghalik sa akin. Ramdam ko ang panggigil sa buo nitong pagkatao. Nag-uumpisa na din na maglakabay ang mga palad nito sa likuran ko papunta sa aking upo. Parang bigla akong nanghina. Kung kanina tumutol ang kalooban ko sa ginagawa nito sa akin iba na ngayon. Parang bigla akong nawala ng lakas na napasandal kay Charles. Parang may kung anong kuryente na biglang dumaloy sa buo kong katawan. Namalayan ko na lang na ginagaya ko na ang paraan ng paghalik nito sa akin. Tuluyan na akong nadala sa bugso ng aking damdamin. Tuluyan na akong nadarang sa init na inumpisahan ni Charles sa buo kong katawan. Napansin ko pa kung paano ito natigilan ng maramdaman niya na ang pagtugon ko sa halik nito. Bahala na nga. Kahit ngayon lang promise last na talaga ito. Papayag ako na muling maramdaman ang init ng pagmamahal ng lalaking mahal ko. Kahit ngayon lang. Papatawarin naman siguro ako ng Diyos sa pagpayag ko, diba? Hindi naman ako ang nagsimula eh. Tao lang din naman ako marupok at nadadarang sa init ng yakap at halik mula kay Charles. Mahal ko siya at magpapaubaya ako kahit ngayon lang. Kiss me back, honey. Please. I want you. I want you now, bulong nito sa punong tainga ko. Napaiktad pa ako sa init na duloy ng paghinga nito. Dahan-dahan akong tumango at iniyakap ang mga braso ko sa baiwang nito. I love you, Charles. Hindi ko maiwasang bulong nang maramdaman ko ang mainit na halik nito patungo sa aking liig. Saglit itong natigilan at tinitigan ako sa aking mga mata. Anong sabi mo? Mahal mo din ako, tanong nito. Kaagad naman akong napayuko. Kainis naman itong bunganga ko. Bakit ko ba nasambit iyon? It's okay. Pwede mong banggitin iyan pagkatapos kitang maangkin ulit ngayon, pabulong na wika nito at muling inangkin ang labi ko. Sa pagkakataon na ito naging banayad na at buong pagsuyo ang ginagawa nitong paghalik sa akin ngayon na kaagad ko naman tinugon. Ramdam ko ang pagmamahal nito sa bawat haplos niya. Bahala na. Pangako last na talaga ito. Naramdaman ko ang unti-unting pagtanggal ni Charles sa suot kong dress. Dahan-dahan na nitong tinatanggal halos lahat ng saplot sa buo kong katawan. Wala naman akong ginawa kundi ang magpaubaya na lang nandito na eh. Pumayag na akong mahubaran nito. You're so beautiful, Francine. Humahanga nitong wika habang sinusuyod ako ng tingin. Tanging bra at panty na lang ang suot ko. Hindi naman ako makatingin ng diretso dito dahil sa matinding hiya na nararamdaman. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na pag-angat ko bridal style, na pagkarga ang ginagawa niya sa akin ngayon habang dahan-dahan itong naglakad patungo sa isang nakasarang pintuan. Binuksan niya iyon at pumasok kami sa loob. Ilang saglit lang naramdaman ko ang paglapat ng likod ko sa malambot na kama kasunod ng pagdagan sa akin ni Charles.
Muling naglapat ang aming mga labi at kaagad ko naman ikinawit ang braso ko sa liig nito. I love you, Francine. Promise me akin ka lang. Manatili ka sa tabi ko. Please, T. Bulong na wika nito nang iniwan nito ang labi ko. Inuumpisahan na naman niyang papakin ang liig ko pababa sa aking dibdib. Hindi ko maiwasang mapaliyad ng sapuin ng dalawa nitong palad ang magkabilaan kong bundok. Bakit ba napakainit ng palad nito? Ang sarap sa pakiramdam lalo na nang umpisahan nitong masahiin ang magkabilaan kong bundok. Charles. Halos paungol kong sambit dahil sa kakaibang sensasyon na naramdaman. Hindi ko na din alam kung saan ibabaling ang ulo ko, lalo na nang naramdaman ko ang pagsayad ng labi nito sa pasas na ping ko. Noong una dinidilaan niya lang ito hanggang sa sinipsip niya iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapaliyad dahil sa kanyang ginawa. Charles, pabulong kong anas. Lalo naman itong ginalingan ang kanyang ginagawa. Salitan niya ng sinipsip ang magkabilaan kong pasas na ping ko. Para naman akong mababaliw sa sarap. Ganyan nga, Franz, damhin mo kung paano ko sasambahin ang katawan mo. Bulong na wika nito habang patuloy sa pagdausdos ang isang palad nito patungo sa garter ng aking panty. Ibinaba niya iyon kaya naman kaagad na umangat ang aking balakang para tuluyan ng mahubad ang saplot na tumatakip sa aking kaselan. Shit, hindi ako magsasawang gawin ito sa iyo. Alam mo bang ilang araw at gabi ka ng laman ng panaginip ko? Mahal na mahal kita, wika nito sa akin bago pumesto sa ibabang bahagi ng aking katawan. Naramdam ko pa ang pagbuka nito sa hita ko at matama na pinagmamsdan ang aking perlas. Hindi ko naman malaman kung mahihiya ako o ano paman. Imagine, talagang sinisipat nito ng tingin ang aking perlas. Sa huli ipinikit ko na lang ang aking mga mata, hindi ko kayang makita ang reaksyon ngayon ni Charles. Kita ko ang matinding pagnanasa sa mga mata nito habang nakatitig sa aking hiwa. Ungol ko nang maramdaman ko ang bilang paglapat ng dila nito sa hiwa ko. Grabe. Hindi ako prepared doon Bakit napakasarap ng ginagawa nitong paghagod sa parteng iyon? Charles. Shit! Tama na. Hay, hindi ko na kaya. Halos patili kong wika. Namimilipit na din ang dulo ng daliri ng mga paa ko dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman dahil sa ginagawa nitong pagsisid sa aking perlas. Shit talaga. Ang sarap. Pilit ko na din na iniiwas sa kanyang bibig ang aking pagkababae. Hingal na din kasi ako sa sobrang sarap na nararamdaman. No. Charles, please, tama na. Hindi ko na kaya, nakikiusap kong wika sa kanya habang mariin akong nakahawak sa buhok nito. Parang wala naman itong narinig at patuloy sa pagpapala sa aking kabibe. Hindi ko naman mapigilan ang lalong mapaungol lalo na nang maramdaman ko na may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa kaloob-looban ko. Oh, shit! Charles, enough, lalabas na, halos pasigaw kong wika kasabay ng panginginig ng tuhod ko. Para akong naihi na ewan. Basta ang alam ko may biglang lumabas mula sa kaloob-looban ng aking pagkababae na siyang lalong nagpanginig ng kalamnan ko. Pakiramdam ko biglang naubos ang lakas ko sa sobrang pagpapaligaya sa akin ni Charles. Lupay-pay akong napaayos ng higa habang nakapikit ang aking mga mata. Naramdaman ko pa rin ang patuloy na pagdila nito ng katas na lumabas pagkababae ko. Wala itong kasawa-sawa at walang kapaguran samantalang ako gusto ko nang matulog dahil sa matinding pagod. Ewan ko ba wala naman akong ginawa pero pakiramdam ko pagod na pagod ako parang biglang nanghina ang buong kalamnan ko. You're done, narinig kong sambit ni Charles kaya kaagad akong napadilat. Nakatunghay na ito sa akin habang may nakaguhit ng ngiti sa labi. Akmang babangon ako nang bigla ako nitong daganan. Hey, easyhan pa tayo tapos, wika nito at muling pinagdikit ang mga labi namin. Hindi naman ako pagkapalag. Ako naman ang paliligayahin mo ngayon. Alam mo bang kanina pa ako gigil na gigil sa iyo, wika nito kasabay ng pagtaas ng aking hita. Nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang pagkalalaki nito na dumunggol-dunggol sa bukana ng aking kuweba. Aalma pa sana ako nang maramdaman ko ang sunod-sunod na paggulos nito kasabay na pagbulusok ng pakalalaki nito sa kaloob-looban ko. Napaungol na lang ako sa biglang ragasa ng kakaibang sensasyon na nararamdaman sa buo kong katawan. Still you're so tight, honey. Bulong pa nito sa akin habang titig na titig sa aking mukha. Halos hindi ko na makilala pa si Charles ngayon.
Ibang-iba na siya at kitang-kita ko sa mukha nito ang matinding pagnanasa. Tandaan mo Francine, akin ka lang. Walang ibang magmamay-ari sa katawan na ito kundi ako lang. Wika nito habang gigil na nagtaas baba sa itaas ko. Hindi ko naman maiwasan na mapaungol. Shit! Bakit mas masarap ang ngayon kumpara noong una natin itong ginawa? Uff! Pabulong kong wika kasabay na mahabang ungol. Hindi ko akalain na ganitong ito kahalimaw pagdating sa kama. Halos mawasak na ang pagkababae ko sa lakas ng paglabas-pasok nito sa akin.